Minsan, may mga pangyayaring bigla na lang sumisira sa katahimikan ng isang lugar. Sa isang iglap, ang tahimik na syudad ay napupuno ng takot, tanong at mga lihim. Ganito nagsimula ang kwentong ito. Isang kwento na yumanig hindi lang sa Cebu kundi sa buong bansa. Ang Cebu ay kilala bilang isa sa mga magagandang isla sa Pilipinas. Dito makikita ang mga beach, mga bundok at mga taong puno ng sigla at pananampalataya. Ngunit isang araw, ang kasikatan at ganda ng syudad ay napalitan ng kaba. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. At mangyaring ay comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video. Maraming salamat po. Noong umaga ng Biyernes, Hulyo 18, 1997, mainit ang panahon sa buong Cebu. Habang naglalakad si Rudy Lasaga, malapit sa bangin sa Karkar, may napansin siyang kulay orange na tila basahan sa ibaba ng bangin. Nang lapitan niya ito, nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi pala tela iyon, kundi katawan ng isang babae. Dali-dali niyang ipinagbigay alam sa mga pulis ang kanyang nakita. 2 araw na palang nawawala ang magkapatid na sina Mary Joy at Jacqueline Chong. Huling nakita silang magkasama sa isang shopping mall sa Cebu City. Nang dumating ang mga pulis sa lugar, nakita nila ang bangkay na halos hindi na makilala. May mga pasa, sugat at posas sa isang kamay. Ang muka ay binalot ng masking tape at ang damit ay kulay orange. Napuno ng lungkot at takot ang buong lugar habang tinitingnan ng mga tao ang bangin na tila may kwentong gustong isigaw. Ang pamilya Chong ay kilalang Chinese-Filipino family sa Cebu. Si Dionisio at Thelma ay may 5 anak. Kilala sila sa pagiging relihiyoso at palaging bukas ang kanilang tahanan para sa mga prayer meeting. Pero noong Miyerkules, Hulyo 16, nagsimula ang gabing hindi na nila makakalimutan. Dinala ni Mary Joy ang nakababatang kapatid niyang si Debbie sa paaralan at tumulong sa ina sa paghahanda para sa prayer meeting. Pumunta rin siya sa SSS branch para kumuha ng number bago pumasok sa trabaho sa internet cafe sa loob ng Ayala Mall. Nagplano silang magkapatid na magkita at mag-shopping pagkatapos ng trabaho pero hindi na sila nakauwi. Kinabukasan, nag-aalala na ang mga magulang. Pinapunta nila sina Bruce at Dennis, mga kuya ng magkapatid, sa mall para hanapin sila pero bigo sila. Lumipas ang gabi hanggang madaling araw, wala pa ring balita. Nagsimula ang matinding paghahanap, pati mga kaibigan at kamag-anak ay tumulong na rin. Ngunit ang sagot na kanilang hinahanap ay dumating sa paraang hindi nila inaasahan. Ilang araw matapos ang pagkawala, natagpuan ang bangkay ni Mary Joy. Ang kanyang ina na si Thelma mismo ang kumilala sa kanya sa morgue. Hindi na napigilan ng ina ang hagulgol habang tinitingnan ang anak na hindi niya na muling mayayakap. Ayon sa mga eksperto, may palatandaan ng matinding pambubugbog at panggagahasa bago itinapon ang katawan sa bangin. Samantala, hindi pa rin natatagpuan si Jacqueline. Tuloy ang pag-asa ng pamilya kahit alam nilang habang lumilipas ang araw, mas lumalabo ang posibilidad na makita pa siya ng buhay. Dahil sa matinding presyur mula sa publiko, kailangang may mahuli agad ang mga pulis. At makalipas ang 2 buwan, lumabas sa mga pahayagan ang pangalan ng isang lalaki, si Francisco Paco Larrañaga, isang 20 taong gulang na estudyante sa Maynila, ang sinasabing leader ng grupo na may kinalaman sa kaso. Nagulat ang pamilya Larrañaga dahil sa gabi ng pagkawala ng magkapatid, si Paco ay nasa Maynila. May mga guro at kaklase na nagpapatunay na nakita siya sa paaralan at sa isang bar sa Katipunan. May logbook pa sa kanyang kondo na nagsasabing pumasok siya doon ng 10:00 ng gabi. Pero kahit na may ebidensya, iginiit pa rin ng mga pulis na siya ang leader ng 7 kabataang sangkot na tinawag ng media bilang Chiyong 7. Kasama sa grupo sina Rowen Adlawan, Josman Aznar, magkapatid na Uy, Ariel Balansag, Alberto Caño at Davidson Rusya. Para sa mga taga Cebu, ito ang mga taong sumira sa katahimikan ng kanilang syudad.
Pero para sa pamilya Larrañaga, ito ay isang malaking pagkakamali ng hustisya. Sa kabila ng alibay, tuloy pa rin ang kaso. Pinuri ng ilan ang bilis ng aksyon ng mga pulis, pero marami ang nagsabing parang may kulang. Maraming tanong ang walang sagot, at habang dumadami ang kwento at haka-haka, unti-unting nabubuo ang imahe ng isang kasong magbabago sa pananaw ng mga Pilipino tungkol sa hustisya. Sa panahong iyon, pakiramdam ng mga tao sa Cebu ay ligtas na sila dahil may mga nakakulong na. Pero sa ilalim ng katahimikan, nagsisimula pa lang ang totoong laban. Matapos ang hatol, mabilis na kumalat ang balita sa buong bansa. Maraming Pilipino ang natuwa dahil para sa kanila, nakamit na ang hustisya para sa magkapatid na Chong. Ngunit sa kabilang panig, naniniwala ang pamilya Larrañaga na isang malaking pagkakamali ang nangyari. Hindi lang buhay ang nawasak, kundi pati tiwala ng tao sa sistema ng hustisya. Naging laman ng mga pahayagan si Francisco Paco Larrañaga. Mula sa isang simpleng estudyante sa Maynila, naging isa siya sa mga pinakakilalang bilanggo sa kasaysayan ng Pilipinas. Araw-araw, binabantayan ng media ang bawat kilos niya. Sa mga litrato, makikita ang kanyang mukha na tahimik ngunit puno ng pangamba. Habang nasa kulungan si Paco, patuloy ang laban ng kanyang pamilya. Ginawa nila ang lahat para maipakita na walang sapat na ebidensya laban sa kanya. May mga lumapit na testigo mula sa Maynila na handang magpatunay na nasa Quezon City si Paco noong gabi ng pagkawala ng magkapatid. Ngunit hindi na sila pinakinggan ng korte. Sa mga sumunod na taon, nagsimulang magtanong ang mga tao. Maraming hindi tumutugma sa kwento ng prosekusyon. Ang mga oras, lokasyon at detalye ng sinasabing krimen ay tila may mga butas. Ayon sa ilang tagamasid, parang minadali ang paglilitis at tila may mga taong gusto lamang mapabilis ang resulta. Habang nakakulong, tumanggap ng mga sulat si Paco mula sa mga taong naniniwala sa kanyang pagiging inosente. Karamihan sa mga ito ay galing sa mga estudyante, abogado at ordinaryong mamamayan. Marami ang nagsimulang magtanong, paano kung mali ang hatol? Paano kung inosente nga siya? Lumipas ang ilang taon at unti-unting lumabas ang mga bagong impormasyon. Nagsimulang maglabasan ang mga dokumento at salaysay na hindi na ipresenta sa korte. Lumitaw din ang mga kwento ng mga pulis na di umano'y tumanggap ng pabuya para madaliin ang kaso. Lalong naging malabo ang katotohanan. Noong taong 2004, pinagtibay ng Korte Suprema ang hatol na kamatayan sa 5 sa tinaguriang Chiong 7. Ngunit bago pa man sila maisalang sa lethal injection, ipinagbawal ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ang parusang kamatayan. Dahil dito, napalitan ng habang buhay na pagkakakulong ang kanilang sentensya. Sa kabila ng desisyong ito, hindi pa rin mapanatag ang loob ng pamilya ng mga akusado. Nagpatuloy sila sa pag-apela sa mga internasyonal na organisasyon. Ilan sa mga sumuporta sa kanila ay mula sa Amnesty International at Fair Trials Abroad na parehong nagduda sa paraan ng paghawak ng korte sa kaso. Noong 2011, isa sa pinakamalaking balita sa bansa ang paglipat kay Paco Larrañaga sa Spain matapos siyang tanggapin sa ilalim ng kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Spain tungkol sa pagpapalitan ng mga bilanggo. Doon niya ipinagpatuloy ang kanyang buhay sa loob ng kulungan, malayo sa pamilya at sa bansang patuloy pa ring pinag-uusapan ang kanyang pangalan. Habang si Paco ay nakakulong sa ibang bansa, nanatiling aktibo si Thelma Chong sa paghahanap ng hustisya para sa kanyang mga anak. Madalas siyang makitang nagsasalita sa mga programa at pagtitipon. Para sa kanya, tapos na ang kaso at napatunayan na ng korte kung sino ang may sala. Ngunit para sa kampo ni Paco, hindi pa natatapos ang lahat. Maraming Pilipino ang nahati ang opinyon. Ang ilan, buo ang paniniwala na may kasalanan si Paco at ang kanyang mga kasamahan. Ngunit may iba namang naniniwala na biktima lang sila ng maling sistema at impluensya ng makapangyarihang tao. Hanggang ngayon, buhay pa rin ang debate. Habang lumilipas ang panahon, mas dumarami ang mga dokumentaryo at palabas na nagbubukas ng tanong tungkol sa kaso.
Isa na rito ang Give Up Tomorrow, isang pelikulang nagpakita ng panig ni Paco Larrañaga. Sa palabas na ito, ipinakita kung paano siya tinanggalan ng pagkakataong ipagtanggol ang sarili at kung paanong ang ilang ebidensya ay hindi na ipakita sa korte. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nananatili pa ring misteryo ang maraming bahagi ng kwento. Wala pa ring nakakaalam kung nasaan si Jacqueline Chong. Wala pa ring malinaw na sagot kung ano talaga ang nangyari noong gabing iyon sa Cebu. Habang patuloy ang pagtatalo ng dalawang panig, ang tanong ng bayan ay nananatili. Sino ba talaga ang may kasalanan? At kung may mga inosente sa loob ng kulungan, hanggang kailan sila mananatiling nakakulong para sa kasalanang hindi nila ginawa? Pagkatapos ng halos 3 dekada, patuloy pa ring buhay sa isip ng mga Pilipino ang kwento ng magkapatid na Mary Joy at Jacqueline Chong. Sa bawat diskusyon, sa bawat balita, laging may kanya-kanyang panig ang mga tao. Para sa ilan, malinaw na may hustisyang naabot. Para naman sa iba, isa itong halimbawa ng maling hatol at kapabayaan ng batas. Sa paglipas ng panahon, naging simbolo na si Paco Larrañaga ng mga taong naniniwalang biktima sila ng sistemang marumi at hindi patas. Sa Spain, patuloy siyang namumuhay ng tahimik. Madalas siyang nakikita sa mga simpleng restaurant kung saan siya nagtatrabaho bilang chef. Ayon sa ilang kakilala niya, mabait siya, masipag at bihirang magsalita tungkol sa kanyang nakaraan. Ang tanging sinasabi lang daw niya ay umaasa siyang darating ang araw na makakamit niya ang hustisya. Samantala sa Pilipinas, hindi pa rin natatapos ang laban ng pamilya Chong. Sa tuwing may lumalabas na bagong dokumentaryo o post sa social media, muling binubuksan ang mga lumang sugat. Si Thelma Chong, kahit matanda na, ay patuloy na nagsasalita para sa kanyang mga anak. Lagi niyang sinasabi na walang sino man ang makakaunawa sa sakit ng isang inang nawalan ng 2 anak sa marahas na paraan. Maraming kabataan ngayon ang nakakakilala sa kaso dahil sa internet. Sa mga forum, video essays at mga dokumentaryo, iba-iba ang pananaw. May mga naniniwala na may kinalaman ang politika at impluwensya sa naging takbo ng kaso. May iba naman na naniniwalang tama lang ang naging hatol ng korte dahil wala raw dahilan para mag-imbento ang mga saksi ng ganoong klase ng krimen. Sa kabilang banda, unti-unting lumalabas ang mga taong nagsasabing nakaramdam sila ng takot noong panahong iyon sa Cebu. May mga nagsasabi na tila may mga taong mas makapangyarihan pa sa akusado at marahil ay may mas malalim pang dahilan sa likod ng lahat. Ngunit dahil sa kawalan ng matibay na ebidensya, nanatiling mga tanong lamang ang lahat ng ito. Noong 2020, nang pumanaw si Dionisio Chong, marami ang nagsabing kasama niyang dinala sa kanyang libingan ang mga lihim na hindi kailanman nasabi sa publiko. Mula noon, naging mas tahimik ang pamilya Chong, ngunit nananatili ang kanilang paninindigan na totoo ang nangyari sa kanilang mga anak. Sa kabilang panig naman, patuloy na ginagamit ng mga grupo sa karapatang pantao ang kaso bilang aral sa mga estudyante ng batas at hustisya. Madalas itong ilahad bilang halimbawa ng kahalagahan ng tamang proseso, maayos na ebidensya at patas na pagdinig sa korte. Sa mga seminar at diskusyon, madalas tanungin ng mga guro ang kanilang mga estudyante, "Kung ikaw ang hukom, ano ang magiging desisyon mo?" Habang dumarami ang mga dokumentaryo at artikulong inilalabas, lalo lamang nagiging malinaw na walang simpleng sagot sa kasong ito. Ang bawat panig ay may sariling kwento, sariling sakit at sariling bersyon ng katotohanan. Ang isa ay naghahanap ng katarungan para sa 2 anak, habang ang isa ay naghahangad ng kalayaan mula sa hatol na sa tingin nila ay mali. Ang kaso ng Chiyong Sisters ay hindi na lamang simpleng kwento ng krimen. Isa na itong salamin ng ating lipunan kung paano tayo humuhusga, kung paano tayo naaapektuhan ng media at kung paano minsan ay nagiging instrumento ng takot at galit ang batas. Marahil, sa pagdaan ng panahon, unti-unti na ring matatanggap ng bawat panig ang nangyari. Ngunit hanggang walang malinaw na sagot, mananatiling misteryo kung sino nga ba ang tunay na biktima at sino ang tunay na may sala.
Ang kaso ay nagturo ng isang mahalagang aral na ang hustisya ay hindi laging mabilis, hindi rin laging malinaw, at kung minsan, sa gitna ng kaguluhan, mas mahirap hanapin ang katotohanan kaysa patawarin ang nakaraan. Hanggang ngayon, nananatiling bukas ang tanong ng buong bayan. Ang hustisyang nakamit ba ay tunay o isa lang itong kwentong isinulat ng mga makapangyarihan? Ito ang Beyond Stories PH at sa bawat Pilipinong nakaririnig ng pangalang Chiong Sisters Case, isang bagay lang ang tiyak, hindi ito basta-bastang kwento ng krimen, kundi paalala na ang katotohanan ay minsang nagtatago sa pagitan ng takot, galit at pananampalataya sa hustisya.